Mainit ang sikat ng araw nang magsimulang dumagsa ang mga mamimili sa lumang palengke ng bayan. Naghahalo ang amoy ng sariwang gulay, isda, karne at bagong lutong kakanin. Abala ang bawat tindero sa pagtawag ng mga suki habang naguunahan ang mga tao sa pamimili. Kabilang sa mga namimili si Rian. Tulad ng nakagawian, maaga siyang pumunta upang makabili ng murang gulay bago pa tumaas ang presyo. Kilala siya sa lugar bilang isang tahimik ngunit matapang na babae. Hindi siya mahilig makialam sa problema ng iba, ngunit kapag may nakikita siyang malinaw na pangaapi, hindi siya marunong manahimik. Habang papalayo na siya sa hilera ng mga gulay, isang malakas na sigaw ang umalingaw sa palengke. Hoy! Hindi ka pa nagbabayad! Napalingon ang halos lahat. Isang lalaking may dalang dalawang supot ang biglang hinablot ng tindero. Pilitong pinipigilan sa pag-alis habang paulit-ulit na inaakusahan. Nagbayad na po ako! Huwag mo akong lokohin! Magnanakaw ka! Nagkagulo ang paligid. Unti-unting lumapit ang mga taong naghahanap ng mapapanood. May ilan nang nagbubulungan. Bagong mukha yata. Hindi taga rito. Marami talagang manluloko ngayon. Hindi nagsalita ang lalaki. Nakatingin lamang siya sa tindero habang pilit nitong ipinapaliwanag ang sarili. Halatang nahihiya na rin siya sa dami ng matang nakatingin. Napakunot ang noo ni Rian. May kakaiba siyang nararamdaman. Hindi takot ang nakikita niya sa mukha ng lalaki, kundi pagkalito. Lumapit siya. Kuya, sigurado ba kayong hindi siya nagbayad? Agad siyang sinagot ng tindero. Oo, hindi pa siya bayad. Tahimik na tumingin si Rian sa mesa ng tindahan. Doon niya napansin ang isang maliit na lalagyan ng pera. Bigla niyang naalala ang ilang minutong nakalipas. Habang namimili siya sa katabing pwesto, nakita niyang may lalaki nag-abot ng perang papel sa parehong tindero. Dahil hindi niya kilala ang mamimili, hindi na niya yun pinansin noon. Ngayon lamang niya napagtantong iyon ang parehong lalaki. Huminga siya ng malalim. Nakita ko pong nagbayad siya. Biglang natahimik ang paligid. Napatingin ang lahat kay Rian. Sigurado ka? Tanong ng tindero. Hindi ako magsasalita kung hindi. Hindi pa rin pumayag ang tindero, kaya lumapit si Rian sa kahera ng katabing tindahan. Ate, nakita niyo po ba? Tumango ang babae. Oo, nag-abot nga siya ng 500. Nagmamadali lang siguro kaya nakalimutan. Napatingin ang mga tao sa tindero. Unti-unting nag-iba ang ekspresyon nito. Binuksan niya ang kaha. Ilang segundo siya nagbilang. Maya-maya, napakamot siya sa ulo. Sobra nga ang pera. Bigla bumigat ang katahimikan. Napahiya ang tindero. Wala namang personalan. Akala ko kasi. Hindi na nito natuloy ang sasabihin. Tahimik lamang na kinuha ng lalaki ang kanyang mga pinamili pagkatapos manghingi ng sukli. Hindi siya nagalit dito. Hindi rin siya nagsisigaw. Ngumiti lamang siya ng bahagya bago humarap kay Rian. Maraming salamat. Ngumiti rin si Rian. Wala yon. Ayoko may napapahamak dahil lang sa maling akala. Nagpakilala ang lalaki. Ako nga pala si Chandler. Ingat sa susunod. Maikling tugon ni Rian pagkatapos magpakilala ng babae. Ngunit hindi agad umalis si Chandler. Habang naglalakad palabas ng palengke, napansin niyang kasabay pa rin niya ang babae. Saglit lang, sabi niya. Lumingon si Rian. Bagong lipat lang ako rito. Hindi ko pa kabisado ang bayan. Taga saan ka? Batangas. Umuwi lang sandali. Bakit? Seaman ako. Tumango si Rian. Kaya pala halatang hindi pamilyar ang lalaki sa lugar. Nagpasalamat muli si Chandler bago tuluyang umalis. Hindi naging huling pagkikita ni Rian at Chandler ang nangyari sa palengke. Makalipas ang ilang araw, muli sila nagkasalubong sa parehong lugar. Ngayon naman, si Chandler ang unang bumati. May dala itong maliit na supot ng tinapay bilang pasasalamat sa pagtulong ni Rian. Noong una, tumanggi pa si Rian. Hindi naman niya ugali ang tumanggap ng kapalit sa paggawa ng tama. Ngunit mapilit si Chandler
Sa huli, napangiti na lamang siya at tinanggap ang simpleng regalo. Mula noon, madalas nang magkita si Rian at Chandler sa palengke, terminal o sa maliit na karinderyang madalas kainan ni Rian. Sa bawat pagkikita, mas nakikilala nila ang isa't isa. Nalaman ni Rian na matagal ng seaman si Chandler. Kalahati ng taon ay nasa dagat ito. Ngunit tuwing bakasyon ay agad umuuwi sa Batangas upang makasama ang pamilya. Tahimik man ang lalaki. Mahusay naman itong makinig kaya unti-unting nahulog ang loob ni Rian. Makalipas ang 1 linggo, diretsahang sinabi ni Chandler, "Pwede ba kitang ligawan?" Hindi agad sumagot si Rian. "Patunayan mo munang seryoso ka sa akin." At yun na nga ang ginawa ni Chandler. Sa loob ng 1 taon, hindi ito pumalya sa panunuyo. Dumadalaw ito sa bahay nila Rian tuwing bakasyon at mabilis na nakuha ang tiwala ng kanyang pamilya at buong barangay. Wala ni isang senyales na may tinatago ito. Sa unang anibersaryo nila bilang magkasintahan, niyaya siya ni Chandler sa tabing dagat. Habang papalubog ang araw, lumuhod ito at nilabas ang isang simpleng singsing. "Hindi man tumahal pero panghabang buhay ang pangako ko." Luhaan ngunit masaya, tinanggap yun ni Rian. Ilang buwan ang lumipas, ikinasal sila sa harap ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Hindi man marangya ang kasal, puno naman to ng pagmamahalan. Hindi nagtagal, isinilang ang kanilang anak na lalaki. Nabuo ang simpleng pamilyang matagal ng pinangarap ni Rian. Ngunit isang gabi, sinabi ni Chandler ang balitang kinakatakutan niya. "Kailangan ko nang sumampa ulit sa barko." Tahimik na niyakap ni Rian ang asawa. Alam niyang yun ang kabuhayang bumubuhay sa kanilang pamilya. "Ilang buwan lang to," pangako ni Chandler. "Pagbalik ko, mas mapapaganda natin ang buhay ng anak natin." Kinabukasan, buong tiwalang kumaway si Rian habang papalayo ang sinasakyang bus ni Chandler. Hindi niya alam na ang pamamaalam na yon ang simula ng katotohanang tuluyang dudurog sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Lumipas ang 2 buwan mula nang umalis si Chandler. Sa bawat pagsikat ng araw, pare-pareho ang naging routine ni Rian. Gigising siya ng maaga upang ihanda ang almusal ng kanyang anak. Pagkatapos ay mamamalengke, maglalaba at mag-aayos ng maliit nilang bahay habang hinihintay ang susunod na tawag ng asawa. Noong una, madalas pa silang magkausap. Kapag may signal ang barko, agad tumatawag si Chandler. Kinakamusta nito ang kanilang anak at paulit-ulit na ipinapangakong mag-uuwi ng maraming pasalubong. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, lalong dumalang ang komunikasyon. Kapag nagtatanong si Rian, iisa lamang ang paliwanag ni Chandler. "Mahina signal dito." Pinili ni Rian na maniwala. Isang hapon, habang bumibili siya ng gulay sa palengke, may narinig siyang usapan ng 2 tindera. "Parang nakita ko yung seaman doon sa kabilang barangay." "Hindi ba nasa barko pa yun?" "Hindi ko rin alam. Kamukhang kamukha talaga." Saglit na natigilan si Rian. Ngunit mabilis niya ring inalis sa isip ang narinig. Maraming magkakamukha at imposibleng magsinungaling si Chandler tungkol sa kanyang trabaho. Ilang araw pa ang lumipas. Muli na naman nabanggit ng isa niyang kapitbahay ang parehong kwento. "Rian, may nakita akong lalaking kahawig ng asawa mo. Kasama pa yata ang isang babae." Napangiti lamang siya. "Baka ibang tao lang po." Ayaw niyang hayaang sirain ng tsismis ang tiwalang matagal nilang binuo. Ngunit tila hindi siya tinantanan ng pagkakataon. Isang umaga, kinapos siya ng ilang sangkap na lulutuin para sa kanyang anak. Dahil mas mura ang presyo sa kabilang barangay, napilitan siyang doon mamili. Pagkababa pa lamang ng tricycle, may pamilyar na boses na agad niyang narinig. Napalingon siya. Tumigil ang kanyang paghinga. Ilang metro lamang ang layo, nakita niya si Chandler. Walang duda. Ang parehong tindig, ang parehong lakad, ang parehong muka na ilang buwan niyang hinintay. Napangiti si Rian. Akala niya ay sorpresang pag-uwi yun ng asawa. Mabilis siyang naglakad palapit.
Ngunit bago pa man niya matawag ang pangalan nito, may isang babaeng lumapit kay Chandler. Natural na hinawakan nito ang braso ng lalaki. Kasunod nito ay isang sanggol na karga-karga ng babae. Mas lalo pang nagulat si Rian na makita niyang buong lambing na kinuha ni Chandler ang bata at marahang hinalikan sa noo. Parang huminto ang buong paligid. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Maya-maya ay napansin siya ni Chandler. Biglang nawala ang ngiti nito. Nanlaki ang mga mata ng lalaki na tila nakakita ng multo. Rian? Mahina, ngunit malinaw ang pagkakasabi nito. Lumapit si Rian habang pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Anong ginagawa mo rito? Hindi agad nakasagot si Chandler. Bago pa ito makapagsalita, ang babaeng kasama nito ang humarap kay Rian. Hoy! Makapagtanong ka kay Chandler ko? Sino ka ba? Mahigpit na napayukom ang kamao ni Rian. Asawa niya ako. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ng babae. Asawa? Ulit nito. Ako ang asawa niya. Baka kabit ka kamo niya. Parang kidlat na tumama ang mga salitang iyon. Hindi na napigilan ni Rian ang kanyang emosyon. Anong sinabi mo? Nagharap ang dalawang babae sa gitna ng palengke. Unti-unting dumami ang mga taong nanunood. May mga naglalabas na ng cellphone habang ang iba na may nag-uusyoso sa nangyayari. Tahimik lamang si Chandler. Hindi ito makatingin ng diretso kay Rian. Doon pa lamang, unti-unti nang nabasag ang matagal niyang pinanghawakan tiwala. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mukha ng lalaking minsan nangakong hindi siya lolokohin. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga tanod upang awatin ang lumalalang sigawan. Dahil parehong iginiit ng dalawang babae na sila ang tunay na asawa ni Chandler, napagdesisyonan silang dalhin sa barangay upang doon alamin ang buong katotohanan. Habang papasok sila sa barangay hall, pakiramdam ni Rian ay bawat hakbang ay papalapit sa isang lihim na matagal nang itinago ng lalaking pinakamamahal niya. At hindi niya alam kung handa ba siyang marinig ang katotohanang naghihintay sa kabilang pintuan. Mabigat ang katahimikan sa loob ng barangay hall. Magkaharap sina Rian at ang babaeng kasama ni Chandler. Kapwa sila namumula ang mga mata, ngunit magkaiba ang dahilan. Si Rian ay litong-lito sa mga nangyayari. Samantalang ang babae ay galit na galit sa pag-aakalang may ibang kinakasama ang kanyang asawa. Sa gitna nila, nakaupo si Chandler. Nakayuko, tahimik, ni minsan ay hindi nito magawang tumingin kay Rian. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita ang punong barangay. Isa lang ang paraan para matapos to. Ilabas niyo ang mga dokumento niyo. Agad na binuksan ng babae ang kanyang bag. Isa-isang inilapag sa mesa ang marriage certificate, mga lumang larawan ng kasal at maging ang birth certificate ng sanggol na karga nito. Bianca ang pangalan ko. Matigas nitong sabi. 8 taon na kaming kasal ni Chandler. Parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi agad nakapagsalita si Rian. Nakatitig lamang siya sa mga dokumentong nasa harapan niya. Sunod niyang tiningnan si Chandler. Umaasang magsasalita ito at sasabihing may malaking pagkakamali. Ngunit nanatiling nakatikom ang bibig ng lalaki. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi pwede. Mahina niyang bulong. Agad niyang inilabas ang sarili niyang marriage certificate. Kasal din kami. Sinuri yun ng barangay. Ilang minutong nagkatinginan ang mga opisyal bago muling humarap kay Chandler. Ikaw ang magpapaliwanag. Napapikit ang lalaki. Parang nawala na ito ng lakas upang itago pa ang katotohanan. Nauna kaming ikasal ni Bianca. Parang isang matalim na kutsilyo ang bawat salitang tumatama sa puso ni Rian. Hindi kami naghiwalay. Hindi rin kami nag-anal. Napaluha si Bianca. Maging siya ay ngayon lamang nalaman ang buong katotohanan. Nagpatuloy si Chandler. Noong madalas akong umuwi sa probinsya para i-check ang lupa, doon ko nakilala si Rian. Nanginginig ang boses nito.
Hindi ko plano mangyari to, pero nahulog ang loob ko sa kanya. Napapikit si Rian. Ang bawat paliwanag ay lalo lamang nagpalalim sa sugat na kanyang nararamdaman. Hindi mo sinabi. Umiiyak niyang tanong. Wala kang sinabi na may asawa ka. Hindi makasagot si Chandler. Tanging katahimikan ang isinagot nito. Maya-maya ay nagsalita itong muli. Tuwing sinasabi kong sasampa ako ng barko, kapiling ko si Bianca. Hindi talaga ako seaman. Napatingin si Bianca. Kaya pala, may mga pagkakataong ilang araw kang hindi matawagan. Sabi ni Rian. So paano na? Ganun na lang? Inanakan mo ko tapos iiwan mo kami? Nakatitig lang si Chandler sa kawalan. Hinimok siya ng barangay captain na ipagpatuloy ang kwento. May minana kaming lupa rito. Inaasikaso namin ang pagbebenta kaya nandito kami ngayon. Hindi na napigilan ni Bianca ang pagluha. Habang si Ria naman ay pakiramdam na unti-unting gumuho ang lahat ng pinangahawakan niyang katotohanan. Ang lalaking ipinakilala ang sarili bilang isang tapat na asawa, ang lalaking nangakong siya lamang ang mamahalin, ang lalaking kasama niyang bumuo ng pamilya, isa palang malaking kasinungalingan. Unti-unti niyang naalala ang lahat ng pagkakataong hindi niya pinagdudahan noon. Ang mga biglaang biyahe, ang mga pagkakataong nawawala ang signal, ang mga paliwanag na lagi niyang tinanggap dahil mahal niya ang asawa. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi pala trabaho ang dahilan ng madalas na pagkawala ni Chandler. May iba pala itong tahanan at pamilyang inuuwian. Tahimik na lumabas si Ria ng barangay hall. Yakap ng mahigpit ang kanyang anak. Wala na siyang lakas para makipagtalo o humingi pa ng paliwanag. Pagdating sa bahay, doon lamang siya tuluyang bumagsak. Magdamag siyang umiiyak. Paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung saan siya nagkulang. Ngunit pagsapit ng umaga, natuyo rin ang kanyang mga luha. Habang nakatingin sa mahimbing na natutulog na anak, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi siya mananatiling biktima habang buhay. Darating ang araw na pananagutin niya si Chandler sa lahat ng panilinlang at sakit na idinulot nito sa kanilang mag-ina. Pagsapit ng umaga, ibang Ria na ang bumangon. Hindi na siya ang babaeng magdamag na umiiyak. Sa halip, isa na siyang inang handang lumaban para sa kinabukasan ng kanyang anak. Hindi na niya sinagot ang mga tawag at mensahe ni Chandler. Paulit-ulit tong humihingi ng tawad at nakikiusap na magkita sila. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ngunit para kay Rian, huli na ang lahat. Sa halip na habulin ang lalaki, dumiretso siya sa isang abogado. Inilatag niya ang lahat ng ebidensya, ang kanilang kasal, mga litrato, mga mensahe, at iba pang dokumentong magpapatunay sa panilinlang ni Chandler. Matapos suriin ng mga ito, agad siyang pinayuhang magsampa ng kaso. Hindi na nagdalawang isip si Rian. Isinampa niya ang mga kasong nararapat laban kay Chandler dahil sa panlilinlang at iligal nitong pagpapakasal habang may una pa itong asawa. Mabilis na kumalat ang balita sa magkabilang barangay. Hindi rin nagtagal ay hindi na natiis ni Bianca si Chandler. Tuluyan nang nawala ang tiwala niya dito. Hindi rin ito kinaya ang katotohanang ilang taon silang sabay na niloko. Isang araw sa Maynila, tahimik na umalis si Bianca kasama ang kanilang anak. Sa isang iglap, nawala kay Chandler ang dalawang pamilyang pinagsabay niyang binuo. Unti-unti ring naapektuhan ang kanyang trabaho dahil sa sunod-sunod na problemang kinaharap at mga kasong isinampa laban sa kanya, nawalan siya ng magandang reputasyon at nahirapang makabalik sa dating buhay. Samantala, hindi nagpatalo si Rian. Nagsimula siyang magbenta ng lutong ulam at mga kakanin sa palengke. Sa sipag at tiyaga, lumaki ang kanyang puhunan hanggang sa makapagbukas siya ng sariling karinderya. Hindi naging madali ang lahat, ngunit bawat pagod ay sulit sa tuwing nakikita niyang maayos na lumalaki ang kanyang anak na si Andrew. Lumipas ang ilang buwan. Isang hapon, habang abala si Rian sa kanyang karinderya, may isang pamilyar na muka ang huminto sa harap niya. Si Chandler. Malayo na ang itsura nito sa dating lalaking puno ng kumpiyansa. Halata ang pagod at pagsisisi sa kanyang muka.
Lumapit ito at halos nakikiusap. Rian, patawarin mo ko. Wala na sila Bianca. Iniwan na nila ako. Sana tanggapin mo pa ako. Bubuin ko ulit ang pamilya natin. Tahimik lamang na tumingin si Rian sa lalaking minsang minahal niya ng buong puso. Ngunit wala na siyang nakitang asawa. Isa na lamang itong estrangherong nag-aani ng bunga ng sarili nitong mga desisyon. Mahinahon siyang nagsalita. Hiniling kong maging tapat kang asawa. Hindi mo nagawa. Hiniling kong respetuhin mo ang pamilya natin. Hindi mo rin nagawa. Sabi ni Rian. Napayuko lang si Chandler. Lumuhod pa ito pero hindi pinansin ni Rian. Ngayon gusto mong balikan ko ang taong ilang beses ako niloko? Napayuko si Chandler habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Rian, nagmamakaawa ako. Umiling siya. Hindi ako naghiganti para saktan ka. Kinasuhan kita dahil kailangan mong panagutan ang ginawa mo. At ang tungkol sa atin, matagal nang tapos ang kabanatang yun. Tumalikod si Rian at muling nagtrabaho. Habang naiwang nakatayo si Chandler sa tapat ng karinderya. Hindi na siya muling nilingon ni Rian. Sa huli, nawala kay Chandler ang una niyang pamilya. Nawala rin ang pangalawang pamilyang sinira niya sa sarili niyang kasinungalingan. Kasabay nito ang kanyang reputasyon at kinabukasan. Samantala, si Rian ay hindi yumaman dahil sa paghihiganti. Nagtagumpay siya dahil pinili niyang bumangon. At doon niya napatunayan na ang pinakamabigat na kaparusahang para sa isang manloloko ay ang mabuhay, habang dala ang pagsisisi sa mga taong minahal, ngunit tuluyan nang nawala dahil sa sarili niyang kasalanan. Lumipas ang maraming taon at tuluyang naitaguyod ni Rian ang kanyang anak na si Andrew bilang isang mabuti at responsableng binata. Lumaki si Andrew na mapagmahal, masunurin at laging ipinagmamalaki ang inang nagsakripisyo para sa kanilang dalawa. Lalong umunlad ang negosyo ni Rian hanggang sa makapagpatayo siya ng mas malaking karinderya at ilang paupahang bahay na naging dagdag na pinagkukuhanan ng kita. Hindi man naging madali ang kanyang pinagdaanan, natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng asawa, kundi sa pagkakaroon ng anak na nagmamahal sa kanya at ng buhay na bunga ng sariling pagsisikap. Doon niya natagpuan ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Ating natutunan sa kwento ni Rian na ang tunay na pag-ibig ay nakabatay sa katapatan, hindi sa matamis na pangako. Maaaring lokohin tayo ng iba, ngunit nasa ating mga kamay ang pagpili kung mananatiling biktima o babangon upang buuin muli ang ating buhay. Sa huli, ang katotohanan ay laging lumalabas at ang taong nanlinlang ay haharap din sa bunga ng kanyang sariling mga desisyon. Mga ka-Phenoms, nagustuhan niyo ba ang kwento ni Rian? Anong masasabi niyo sa pagtataksil ni Chandler? Deserve ba niya ang ganti ng tadhana? I-comment niyo naman po sa baba ang opinion niyo. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-Phenoms. Hanggang sa muling kwentuhan, ito ang Phenom Stories.